Ano daw ang aking masasabi dito sa Marcos verdict, dito sa trial of the century, kung saan yung Marcos verdict ay Marcos is cleared of all charges and racketeering and fraud case. So mga kaibigan, nilabas itong desisyon na to noong 1990 sa trial of the century. Nakita, binusisi ang buhay ni Pangulong Marcos Sr. at nakita na talagang lahat ng mga transactions, lahat ng mga ginastos, ng mga pera ay talagang legal, no? Walang nakitang katiwalian kay President Marcos Sr. So dito mga kaibigan, tanong sa akin ng isang commenter, bakit daw ba patuloy pa rin nila na pinush or nagsampa pa rin sila ng napakaraming kaso kahit na eto meron ng Marcos verdict? Bakit daw hindi na kontento yung gobyerno ni Cory Aquino? So eto ang sagot natin. Sa aking pag-a-analyze, no, maniwala man sa o hindi itong mga no, mga kaibigan, ito ay aking analysis, commentary at opinion. Na alam natin na ang isang opinion, isang analysis at ang isang commentary ay hindi po pwedeng i-fact check dahil wala namang opinion na mali. Walang opinion na mali. Kahit ito ay sabihin natin na positive para doon sa nagtanong or negative para doon sa nagtanong. Ang bawat opinion ay masasabi natin na merong puntos para doon sa tao na naglabas ng opinion. So, yung mga fact checker hindi nyo ako pwedeng fact check dahil ito ay aking analysis, opinion at commentary. Sa aking pag-aanalisa mga kaibigan, kaya pinursu pa rin ng PCGG at ng administrasyon ni Cory ang pagsasampa ng kaso. Kasi nga, hindi nga sila talaga nakontento dito sa verdict na pinawalang sala, mga kaibigan, no? Freed from all charges in racketeering and fraud cases si President Marcos Sr. So dito, mga kaibigan, dahil sa hindi sila nakontento, ang ginawa ng PCGG at ng gobyerno ni Cory ay patuloy silang nagbabato ng iba-ibang mga kaso. Pero ganun pa rin mga kaibigan, hindi pa rin umiepekto yung mga kaso na binabato nila. Wala pa ring resulta na nagdidiin kay Pangulong Marcos Sr. at kay First Lady Imelda Marcos. Kaya dumami siya ng dumami hanggang sa naging 986 cases ang mga kaso na naisampa sa kanila. Dahil nga ang gobyerno ng Dilaw ay tsumatsamba, no? Ito ay sa aking analysis, direktiba ito ng Pangulo na magbato ng napakaraming kaso kasi malay mo nga naman, baka tsamba, no? Baka kahit sa isang kaso man lang ay maidiin nila si Pangulong Marcos or si FL Imelda Marcos, no? Kaya patuloy yan hanggang sa umabot ng 986 cases. Pero sa kasamaang palad, wala pa rin talaga silang napatunayan na nagkasala. Noong 2018, ipinagmamalaki ngayon ng mga Dilawan na na-convict daw si FL Imelda Marcos sa 7 counts of graft. Pero mga kaibigan, hindi pa rin sila pwedeng magdiwang dahil pwede pang i-twist, pwede pang i-reverse ang hatol. Dahil itong kaso na to na 7 counts of graft ni FL Imelda Marcos ay inapila niya sa Supreme Court. At alam naman natin, mga kaibigan, na ang Supreme Court ang nagbibigay ng final and executory verdict. At pwede niyang baliktarin, i-reverse ang hatol. Pabor kay First Lady Imelda Marcos. So, yun ang dahilan kung bakit dumami, naging 986 cases ang naisampa. Almost 1K. Kasi nga, tsumatsamba ang PCGG at si Cory Aquino. Na baka naman, merong makalusot dyan, no? Pero mga kaibigan, very ironic kasi sa panahon noon, lalo na nung namatay na si President Marcos Sr.,
pinagpatuloy pa rin nila ang kaso diyan sa New York, no? Yung the trial of the century. At tingnan nyo mga kaibigan, nagpresenta ng napakaraming ebidensya daw at napakaraming mga witness daw. Pero, kita nyo naman ang resulta, acquitted pa rin ang Marcoses. Mga kaibigan, the fact na ang kalaban ni F.L. Imelda Marcos ay ang gobyerno ng Pilipinas at ang Amerika. Superpowers. Nadidiin nila kung gusto nilang idiin ang Marcoses, kaya nilang gawin, mga kaibigan. Dahil hawak nila lahat ng power. Bakit hindi nila nagawa? Dahil meron tayong the master, ang pinakahukom sa lahat ng mga hukom, ang Panginoon. At kapag ang Panginoon ang nagtanggol sa isang tao, walang magagawa kahit ang superpowers. Yan mga kaibigan ang divine justice na tinatawag. During that time, byuda si F.L. Imelda Marcos, pinagtutulungan ng superpowers at ng gobyerno ng Pilipinas. Idiniin, dinikdik sa mga kasalanan na wala naman silang ebidensya. Pero, pinagtanggol siya ng Panginoong nasa langit, ang ating Master Judge na hindi natutulog. Yes! Real talk!